prosesyon ng paglilibing kay Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kaming ipahintul sa tukso at iadyahan niyo kami sa lahat ng masama. Amen. San Pedro Apostol, sa pangangalaga ni Tagumpay at Randy Sayo. Si Simon na kapatid ni Andres ay kilala sa pangalang Pedro, ang pangalan na ibinigay ni Jesus sa kanya. Ang paghirang kay Pedro ay hindi lamang nakabatay sa kanyang magagawa para sa Panginoon, kundi sa kung ano ang magagawa ng biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya't si Pedro, bagamat di karapat-dapat, ay pinagkatiwalaan at minahal pa rin ng Panginoon. Usap po tayo doon. Dadaan po. Usap po doon. Okay, sir. Ayan na po. Mangyayari po, makiusog lang po mga tao sa gilid. San Andres Apostol, sa pangangalaga ni Emir Mark Peñaredondo at pamilya. Si San Andres ay pinanganak sa Bethsaida, kapatid ni Simon Pedro at unang tinawag ng Panginoon mula sa mga alagad ni Juan Bautista. Siya ipinako sa Patras sa isang krus de kusata o krus na hugis ekis, tanda ng kanyang pagpapakababa at pagkamartir sa ngalan ni Hesukristo. Santiago Apostol, sa pangangalaga ni Father Bobby Mariano. Si Santiago ay taga-Galilea, kapatid ni Juan ng Evangelista, at anak ni Zebedeo at Salome. Siya ay tinawag na Santiago ang napakatanda o James the Great. San Felipe Apostol, sa pangangalaga ng pamilya Vicente. Si San Felipe ang alagad o Felipe ng Bethsaida ay naging isa sa mga unang 12 alagad ni Jesus ayon sa Bagong Tipan. Sa huling hapunan, nang hilingin ni Felipe kay Jesus na ipakita sa kanila ang Ama, tila baga nabigyan niya si Jesus ng pagkakataon na maituro sa mga alagad ang pagiging isa ng Ama at ng Anak. San Bartolome Apostol, sa pangangalaga ni Ginang Wilhelmina Yuzon at pamilya. Si San Bartolome ay isa sa 12 alagad ni Jesus at kaibigan ni San Felipe na isa rin sa mga apostol. Ayon sa tradisyon, Santo Tomas, sa pangangalaga ni Martia de la Cruz at pamilya, isa sa siyam na bagong tagpo sa hanay ng ating prosesyon ngayong taon. Kilala rin sa tawag na kambal sa Arameo, isa sa 12 apostoles ni Jesucristo. San Mateo Apostol, sa pangangalaga Apostol, sa pangangalaga ni Randy Sayo at Lorena Lindo. Si San Mateo ay dating maniningil ng buwis sa ngalan ng impyernong Romano. Bilang apostol, pagkaraan ng pamumuhay ni Jesucristo sa mundo, nangaral siya
Maria sa Judea. Siya ang tinuturing na may akdang ebanghelyo ni Mateo. Apostol Santiago Menor sa pangangalaga ni Rolly Avendaño Serrano at pamilya. Dalawa ang Santiago sa mga piniling apostoles ni Jesus at upang malagyan ng pagkakilala, si Santiago na anak ni Zebedeo ay kinilala bilang Santiago Mayor o nakatatanda, habang si Santiago na anak ni Alfeo o Cleophas ay kinilala bilang Santiago Menor o nakababata. Ang mga simbolo ni Apostol Santiago Menor sa kanyang mga imahe ay Biblia o kalatas na sumisimbolo sa kanyang sulat sa Biblia at ang tungkod at gintong balabal na sumisimbolo sa kanyang pagiging matuwid na obispo ng Jerusalem. San Judas Tadeo sa pangangalaga ni Jesus at Vilma Zulueta at pamilya. Si San Judas Tadeo ay kapatid ni Santiago Menor at pinsan ni Jesus. Bagaman kasing pangalan sa Griegong bersyon ng Bagong Tipan, hindi dapat ikalito ito kay Judas Iscariote na isa pang alagad na siya namang nagkanulo kay Jesus. San Simon Makabayan sa pangangalaga ni A.J. Manuel Vistan Domingo at pamilya. Pinansagang Kananeo o Makabayan dahil marahil siya ay kasama sa grupo na lumaban sa mga Romano. Nasasabi sa tradisyon na ipinangaral niya ang ebanghelyo sa Ehipto at kinalaunan ay tumungo sa Persia kasama si Judas Tadeo kung saan namatay siyang martir. San Matias Apostol sa pangangalaga ni Kevin Ramos Ong at pamilya. Ang pangalan ni San Matias sa wikang Hebreo ay nangangahulugang alay ni Yahweh. Siya ay isang santo ng Romano Katoliko na pinili ng natirang 11 alagad makalipas ang pamumuhay ni Jesus sa mundo. Siya ang naging kapalit ni Judas Iscariote. Pinaniniwalaang siya ang nagdala ng Kristyanismo sa sinaunang Ethiopia at Macedonia. Pagbibinyag kay Jesus sa pangangalaga ng SBPC at SPCY Banga First. Alam ni San Juan Bautista na hindi niya dapat binyagan si Jesus, kundi bagkus siya ang dapat binyagan ng Panginoon. Ngunit pinili ni Jesus magpabinyag upang ipakita ang kanyang pagpapakumbaba sa mga tao kahit na siya ay Diyos. Tulad ni San Juan Bautista, naway tayo ay maging Kristiyanong na nagmumudyat na ang Panginoon ay kasama natin. Bigyan natin ng daan ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ang pagtukso kay Jesus sa pangangalaga ni na Jeffrey at Ana May Tungpalan at pamilya. Si Jesus ay naging tao upang iligtas tayo. At bilang tao, dapat din maranasan ni Jesus ang patukso. Ang mga tukso natin ay nagmumula sa ating mga panloob na tunggalian o mula sa masamang espiritu o mula sa mundo. Ngunit kay Jesus, ang tukso hindi maaaring magmula sa kanyang panloob na tunggalian. Himala sa Cana sa pangangalaga ni na Alex Reyes at Attorney John Ketwa Reyes. Ang mahal na Birheng Maria ang siyang naging dahilan upang ipamalas ni Jesus ang kauna-unahang pagkakataon ang kanyang kapangyarihang gumawa ng himala na ang tubig ay ginawa niyang alak. Kaya't ang pananalig ni Maria ang nagbukas sa dakilang pagpapala ng Diyos na ipinagkaloob sa pamamagitan ni Jesus.
ang lihim na pag-uusap ni Jesus at Nicodemo sa pangangalaga ni Raymart Mercado at pamilya at sa alaala ni Ramon Valenzuela. Batid ng Panginoon ang pangangailangan ni Nicodemo, ang kaligtasan, kaya direktang sinabi niya ang tungkol sa panganakang muli. Kaniyang pinagtibay ang pangangailangan ng kapanganakang muli sa pamamagitan ng mga salitang paulit-ulit niyang sinabi, katotohanan, katotohanan. Bagamat may kaalaman si Nicodemo sa mga bagay ukol sa kanyang relihiyon, siya ay may limitadong kaalaman sa espiritual na bagay. Si Jesus at ang babaeng Samaritana sa pangangalaga ni Tagumpay at Randy Sayo. Sa simula, si Jesus para sa Samaritana ay isa lamang Hudyo. Pagkatapos, isa sa mga propeta. Sa bandang huli, naunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking ketong sa pangangalaga ni Ginang at Ginoong Pablito at Ofelia Macang at pamilya. Ang pagluhod ay tanda ng pagsuko sa harap ng Diyos upang humingi ng kanyang awa at tulong. Mababasa sa Biblia sa Aklat ni San Marcos ang kwento ng lalaking ketongin na pinagaling ni Jesus. Ang pagtawag ni Jesus kay Mateo sa pangangalaga ng pamilya Valenzuela at Tolentino. Nang magreklamo ang mga Pariseo kung bakit si Jesus ay nakikisalo sa mga mangongolekta ng buwis at iba pang makasalanan, tahasan silang sinagot ni Jesus ng, "Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang banal." Ang pagtawag ni Jesus kay San Mateo ay matutulad sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Sermon sa Bundok sa pangangalaga ni na Alex Reyes at Attorney John Cueta Reyes. Sa pangangaral ni Jesus sa bundok, ay paulit-ulit niyang sinabi ang katagang ito, "Mapalad kayo." Dito makikita ang pamantayan ni Jesus ay taliwas sa tinatangkilik ng mundo. Hindi ito nangangahulugan na ibig ni Jesus na tayo maging mahirap, dinudusta at laging naghihinagpis. Pagpapahid ng pabango sa paa ni Jesus sa pangangalaga ni na Alex Reyes at Attorney John Ketwa Reyes. Si Maria ng Betania ay di nag-atubili na ibuhos ang mamamahaling pabango sa paa ni Jesus. Hindi niya inisip ang halaga ng pabangong natapon sa sahig, ni ang sasabihin ng mga taong nakasaksi sa kanyang ginawa. Kinalimutan niya ang kanyang sariling kapakanan alang-alang kay Jesus. Ang pagpapahinto ng unos sa pangangalaga ni Father Bobby Mariano. Sa tagpo ng pagpapatigil ni Jesus sa unos, habang ang mga alagad ay takot na takot sa mga alon tumataluyong sa kanila, si Jesus naman ay payapang natutulog. Tulad ng mga alagad ni Jesus, may mga pagkakataong nakakalimutan natin na kasama natin siya. Ang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, tila nakatagpo ang mga tao ng di matatawarang himala sa pamamagitan ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda. Ang Diyos na manlilikha ang siyang magpaparami sa pagkain upang ito ay maging sapat sa lahat ng naroroon. Ang pagpapakain sa 5,000 sa pangangalaga ni Isidra Tamayo at pamilya. Ang pagmamalasakit ng Diyos sa tao ay makikita sa pagpapakain ng 5,000. Sa kanyang mga mata, ang mga taong naroroon ay nangangailangan ng pagkain at kanlungan na magmumula sa kanya.
ang tugon ng Panginoon ay biglan sila ng pagkain. Ang pagpapahayag ni Pedro tungkol kay Jesucristo na siya ang Mesiyas sa pangangalaga ng pamilya Leonardo and Santos, isa sa siyam na bagong tagpo sa hanay ng ating prosesyon ngayong taon. Minsan nagwika ang Panginoon sa kanyang mga alagad, "Sino ako ayon sa iba? Kayo raw po si Elias." Ang iba naman, "Kayo raw si Juan Bautista." Tinanong naman ni Jesus, "Sino ako ayon sa inyo?" Walang pag-aatubili, sinabi ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa pangalaga ng SPDC ng Santo Niño at Samahan ng Kabataan. Kanya ang mga dakilang tauhan ng lumang tipan na sina Moises at Elias patungkol sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Pagdating sa Jerusalem, si Jesus ay dadakipin at papadayin. Subalit, 3 araw pagkatapos ng pagpanaw ni Jesus, muli siyang mabubuhay at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus sa Kalbaryo at ng kanyang muling pagkabuhay, tinupad ng Diyos sa kanyang pangako sa sangkatauhan. Pagpapala sa mga bata sa pangangalaga ni Ferdinand Reviche at pamilya. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila napapabilang ang kaharian ng Diyos." Ang pagpapatawad sa babaeng nahuling nakikiapid sa pangangalaga ni na Jeffrey at Anna May Tumpala ng pamilya. Ayon sa batas ng mga Hudyo, kapag may mga nahuling nakikiapid, sila ay hatakin sa isang pampublikong lugar at doon babatuhin hanggang sa mamatay. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro sa pangangalaga ni Paul Adriano at pamilya. Ang pagbuhay muli ni Jesus kay Lazaro ay isa sa mga pinakamahalagang himalang kaniyang ginawa. Ipinapakita nito na siya ay may kapangyarihang pinagmumula ng buhay at kapangyarihan laban sa kamatayan. Nais niyang pahalagahan natin ang pahiram niyang buhay at pagyamanin ito alang-alang sa kaniyang kadakilaan. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni Dr. Teddy De Jesus. Ang pagtangis ni Jesus para sa mga kababayan niyang ay nagpapakita ng kanyang kalungkutan na bunga ng katigasan ng puso at saradong kaisipan ng mga taga-Jerusalem. Ang hapunan ng mahal na ina at ni Jesucristo sa pangangalaga ni Randy Alejo at pamilya, isa sa siyam na bagong tagpo sa hanay ng ating prosesyon ngayong taon. Ayon sa tradisyon, matapos makapasok ni Jesus sa Jerusalem, ay sinasabing si Jesus ay nagbalik-balik sa Betania at Jerusalem. Nuestro Señor de la Eucaristía, sa pangangalaga ni Ligin de la Cruz Marcelo at pamilya. Ang natatanging seremonya ng Kristiyanong pagsamba, tinatag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa gabi ng pagbabayad sala ng kanyang kamatayan, sa pagiging isang relihiyosong pakikibahagi sa tinapay at alak, na kung saan ay inaalay sa harap ng Diyos Ama sa pagpapasalamat sa alaala ni Kristo na walang patid na sakripisyo. Ang huling hapunan sa pangangalaga ni Janet Madrigal at pamilya. Sa huling gabing makakasama ni Jesus ang kanyang mga alagad, ipinagdiriwang ni Jesus ang hapunang Pampaskwa. Ngayon naman,
Ginugunita ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad ang isang bagong pagtawid. Magkakaroon ng bagong kalayaan kinabukasan mula sa pagiging alipin ng kasalanan ang sangkatauhay tatawid. Hoc facite in meam commemorationem. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sa pangangalaga ni Pete Valencia at pamilya, bilang paggunita sa alaala ni Reverendo Padre Rodrigo Samson, isa sa siyam na bagong tagpo sa hanay ng ating prosesyon ngayong taon. At gayon din naman, bago matapos ang hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis, nagdasal at nagpasalamat sa Ama. Iniabot sa kanyang mga alagad at winika, narito ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Maghuhugas ng paa ng apostol sa pangangalaga ni Ginoong at Ginang Tony at Marivic Librero. Ipinamala sa Ebanghelyo ni San Juan ang mahalagang diwa ng banal na hapunan, ang paglilingkod ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa nila na may kababaang loob at pagmamahal. Muli, ang paghuhugas ng paa ng apostol sa pangangalaga ni Ginoong at Ginang Tony at Marivic Librero at pamilya. Panalangin sa Getsemani sa pangangalaga ng pamilya Osorio. Sa pagdarasal ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, naganap ang isa sa pinakamahirap na tagpo sa kanyang buhay. At ito ay ang kanyang malayang pagpapasya na abuin ang kamatayang naghihintay sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Ang panluluho ni Jesus sa halamanan sa pangangalaga ni Kenneth Sanchez at pamilya Tagalog. Isa sa siyam na bagong tagpo sa hanay ng ating prosesyon ngayong taon. Nang mapansin ni Jesus na natutulog ang kanyang mga alagad, lumayo siya sa mga ito upang ituloy ang kanyang pananalangin. Ang pagdakip kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya San Pedro. Matagal na panahon na nakasama ni Jesus si Judas Iscariote bilang kanyang alagad at hinirang din siya ang tagapag-ingat ng salapi ng mga apostoles. Subalit si Judas ay nasilaw sa kinang salapi. Jesus El Cautivo sa pangangalaga ng pamilya Molina Tolentino. Ang imahe ni Jesus sa kanyang pagkakadakip ay kumakatawan sa isang batang tupa na papatayin. Walang tibo at nakamasid lamang sa mga nangyayari at mangyayari pa. Na para bang ang lahat ay pinapasa Diyos na lamang niya. Si Jesus ay nagmistulang maamong tupa sa pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ang pagharap ni Jesus kay Anas sa pangangalaga ni Maria Luisa Reyes Lipana. Si Jesus ay hinarap sa punong saserdote na si Anas, hindi upang siya ay sambahin, kundi upang alipustahin at tabahin. Si Jesus ay patuloy na naging mapagkumbaba sa halip na umimik upang masunod ang kalooban ng Ama. Ang tunay na kahulugan ng tagumpay ay ang pananahimik sa kabila ng pang-uusig na isang simbolo ng pag-ibig na ipinakita ni Jesus na naging kanyang instrumento upang ang mga pasakit at pang-aalipusta ay kanyang mapagtagumpayan. Ang pagpapahula kay Jesus sa pangangalaga ni Anne Christine Ramos at pamilya, isa sa siyam na bagong tagpo sa hanay ng ating prosesyon ngayong taon. Matapos kutyain ng mga punong saserdote at mga pari, si Jesus ay sinimulan nilang pahirapan, siya ay dinuraan at piniringan at pinagsusuntok. Ang pagtatwa ni Pedro sa Panginoon sa pangangalaga ni Leobin, Grace at Carol Joseph Herundio.
Si Pedro ang unang nagpahayag na si Jesus ang Kristo, at nang buhay si Jesus ay nasa panganib, siya ay matapang na nagsalita, Panginoon, buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Ang pagsisisi ni Pedro sa pangangalaga ni John Javier at pamilya. Sinabi ni Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes sa pangangalaga ni Dennis at Risa Fabian at pamilya. Hiniya ni Herodes si Jesus, ngunit sa pag-iwas sa anumang desisyong pampolitika na maaaring makasama sa kanya, pinabalik niya ito kay Pilato at ito ang muling paglilitis kung saan pinahagupit ni Pilato si Jesus. Santong Gapos sa pangangalaga ng pamilya Lipanag. Si Jesus ay nakagapos sa haliging bato. Ito ay upang patunayan na sa gitna ng hirap at pagsubok na ito, hindi siya nawalan ng pag-asa sa lakas na ibibigay ng Ama para malagpasan ito. Madalas man tayong mawalan ng pag-asa sa tulong ng Diyos. Kung ito'y ating hihingin, hindi tayo mabibigo. Desmayado sa pangangalaga ng Familia Castro. Matapos tanggapin ni Jesus ang lahat ng pangalipusta at mga paratang na walang katotohanan, tumatangis ang kanyang damdaming batbat ng pasakit. Makita man sa kanya ang larawan ng kabiguan, nananalaytay pa rin sa kanya ang lakas, dulot ng alab ng pag-ibig sa sangkatauhan at sigla sa pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ang pagpuputong ng koronang tinik sa pangangalaga ng pamilya Valenzuela. Sa bawat paghampas sa kaniyang ulo, ang mga tinik ay bumabaon sa kaniyang laman at nagdudulot ng karagdagang sakit sa kaniyang buong katawan. Lahat ng gustong makibahagi sa kaharian ng Diyos ay dapat makiisa rin sa pagpapakasakit ni Jesus. Ang pagbabalabal kay Jesus ng Kapa sa pangangalaga ni Vince del Rosario at pamilya. Isa sa siyam na bagong tagpo sa hanay ng ating prosesyon ngayong taon. Matapos hubaran, hagupitin, putungan ng koronang tinik, bigyan ng sentrong tambok, si Jesus ay sinuotan ng balabal na purpura. Ito ay ginawa ng mga Hudyo upang pakutyang luhod-luhuran at sambahin. Etche Homo sa pangangalaga ni Beng Ramos. Si Jesus ay inalipusta, nilihod-luhuran, dinuraan at pakutyang tinatinang ang hari ng mga Hudyo at saka pinutungan ng koronang tinik. Si Jesus ay naging tao para sa atin. Naiuugnay natin kay Jesus ang ating pasakit sapagkat siya ay may nagpakasakit. Senyor sentensyado sa pangangalaga ni Lian Robert Malayari Abiwela at pamilya. Isa sa siyam na bagong tagpo sa hanay na ating prosesyon ngayong taon. Matapos daklin, iharap sa mga punong saserdote, bugbugin, duraan, hampasin na parang isang kriminal, hamaking kutyain, iharap sa taong bayan. Si Jesus ay nakatulang mamatay sa krus. Walang nagawa si Pilato, kundi bigay siya sa mga Hudyo. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus sa pangangalaga ni Maricar at Erwin Cabiso Kamwa at pamilya. Ang hatol na kamatayan sa krus kay Jesus, hindi pa man binibigkas ni Pilato, ay matagal nang ipinataw ng kanyang mga kaaway. Ngunit ito'y tinanggap ni Jesus sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang pagpasan ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng kapatirang Nazareno. Gaya ni Jesus, may mga krus ding nakaatang sa ating balikat
at maaaring ang mga ito ay lubhang mabigat para sa atin. Sa tuwing mararanasan natin ang bigat ng krus, ating alalahanin ang sinabi ni Jesus. Jesus Nazareno sa pangangalaga ng Pamilya Castro. Matapos na siya'y paratangan ng kasinungalingan, alipustahin, hampasin, putungan ng koronang tinik, ipagpalit sa isang pusakal, hatulan ng kamatayan at pagpasanin ng krus. Siya ay binansagang Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ang pagsalubong ni Jesus sa kanyang ina sa pangangalaga ng Little Angels Scholars Charity School. Masakit sa birhen na makita ang kanyang anak na nagdurusa, sugatan ang mukha, patang-pata ang katawan, nangangatog ang kalamnan at umuungol sa sakit ng bawat hagupit, habang wala siyang magawa upang ipagsanggalang ang kanyang anak sa tiyak na kamatayan, kundi ang lumuha, tumingin, sumunod at manalangin. Si Jesus ay tinulungan ni Simon ng Cirene sa pangangalaga ni Pasita Clomata. Si Simon na taga Cirene ay napadaan lamang ng hinatap ng mga kawal upang sapilitang ipapasan sa kanya ang krus. Bagamat may pagtutol sa kanyang kalooban, sa malaoy maaaring naunawaan din niya kung gaano kahalaga kay Jesus ang kanyang ginawa. Katulad ni Simon Cireneo, darating din sa buhay natin na hindi lamang ang sarili nating krus ang ating papasanin, kundi ang krus ng ating kapwa. Ang pagpupunas ng mukha ni Jesus sa pangangalaga ni Charvin Harige Panday at pamilya. Sa panyong puti na ipinahid sa mukha ni Jesus, ay nabakas dito ang kanyang tatlong mukha. Ito ay nahugis sa pamamagitan ng kanyang dugong umaagos sa kanyang mukha. Pinaalala nito na ang panahon ng presensya ni Jesus sa ating buhay. Ang ikalawang pagkadapa sa pangangalaga ni Eduardo at Laila Santos at pamilya. Mahina na si Jesus magmula noong siya'y pinagahampas at pinutungan ng koronang tinik. Ang kanyang dugo ay patuloy na pumapatak sa lupa. Patuloy na dumadaloy ang kanyang dugo mula sa kanyang katawan. Subalit sa halip na sumuko dahil sa bigat ng krus, bumangon pa rin ang Panginoon. Tumayo si Kristo mula sa kanyang pagkadapa at ipinagpatuloy niya ang pagpasan ng krus. Ang paghuhubad sa damit ni Jesus sa pangangalaga ni Carol Bernabe at pamilya. Si Jesus ay hinubaran ng kasuotan. Sinasalamin ang klase ng kasuotan ng tao ang kanyang katayuan sa lipunan. Kaya naman, nang siya ay hinubaran, katumbas na rin ito ang pag-alis sa kanya ng karapatan sa komunidad. Si Jesus man ay dinanas rin ang kalagayang ito nang siya ay alisan at agawan ng damit. Nuestro Padre Jesus de las Penas, sa pangangalaga ni na Ginoo at Ginang Raymond at Michelle Tadaya at pamilya. Ang hatol na kamatayan sa krus kay Jesus, hindi pa man binibigkas ni Pilato, ay matagal nang ipinataw ng kaniyang mga kaaway. Bagamat masakit at napakahirap, tinanggap ni Jesus ang kaniyang kamatayan para sa ikaliligtas ng sambayanan. Ang paghahabilin sa pangangalaga ni Maylin Fabian at pamilya. Walang makapaghadlang sa mahal na Inang Maria sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Kaya inihabili ni Jesus si Maria kay San Juan na kumakatawan sa ating lahat upang maging ina at huwaran nating lahat. Mayor Dolor, sa pangangalaga ni na Ginoong Gerald Juanilio at Dr. Ace Lagman at pamilya.
Si Maria bilang isang inang nahahapis na nasasaksihan ng unti-unting pagkamatay ng kanyang anak, hindi matatawaran ang sakit sa puso na nadama ni Maria sa katuparan ng hula ng propeta Simeon na ang puso mo ay para na rin pinurakan ng balaraw, habang si Jesus na kanyang anak ay nakabitin sa kahoy ng kadustaan. Ang pagpapatawad sa nagsisising magnanakaw. Sa pangangalaga ni Raymond at Rachela Vicente at Pamilya Marcelo, naakit si Dimas noong tahimik na tiniis ni Cristo ang lahat ng mga paratang at pagkutya sa kanya. Nananalig si Dimas na hindi lamang matuwid at inosente si Cristo. Alam ni Dimas na si Cristo ay isang hari at tunay ang kanyang kaharian. Kaya nananalig din siya na ang Panginoon ay mawain at mahabagin. Kaya humingi siya ng kapatawaran at pinatawad naman ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ipinangako pa ng Panginoong Jesucristo na siya ay sasama niya sa paraiso. Katulad ni Dimas, magkaroon nawa tayo ng lakas na lumapit sa Panginoong maawain at mahabagin upang patawarin ang ating mga kasalanan at pagkukulang sa Kanya at sa ating kapwa. Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, sa pangangalaga ni Jeltan at pamilya. Sa pagsubaybay ng mahal na Birhen sa landas ng kanyang anak patungong Kalbaryo, tayo rin ay inaanyayahan na magnilay, manalangin at damahin ang nararamdaman ni Maria. Siya ang gabay natin sa daan ng krus, sapagkat natanim sa isip ni Maria ang lahat ng ito at kanyang pinagbulay-bulay. Kahit mahirap sa puso ng isang ina ang paghihirap na dinaranas ng anak niya, hindi nawala ang pananampalataya at pag-asa ni Maria sa plano ng Diyos. Kalbaryo, sa pangangalaga ng pamilya Bistan. Bago tuluyang palibutan ng hinunga si Jesus, siya ay nagwika, naganap na. Natupad na niya ang kalooban ng kanyang ama, ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito ay nagpapahayag din ng kasukdulan ng kanyang pagmamahal at pagkakaloob ng sarili para sa kapakanan ng tao. Pagkatapos nito'y iniyukayok niya ang kanyang ulo, kaya pang ipinutit ang mata at siya'y namatay. Kalbaryo, sa pangangalaga ng pamilya Bistan.
sinibat ni Longino sa pangangalaga ni Paul Adriano at pamilya. Sa pamamagitan ni Longino na isang Romano, sinibat ang mahal na tagiliran ng Panginoon upang masigurong siya'y namatay. At isang himala ang naganap. Bumulwak dito ang tubig at dugo ng Panginoon. Ang tubig ng buhay at dugo ng kaligtasan na siyang tumaga sa tagiliran niya ay ang kahuli-hulihang patak na inihandog niya sa atin upang tayo ay mailigtas. La Pieta sa pangangalaga ng Pamilya Castro. Ang buhay na iniluwal ng isang ina, ngayon ay isang malamig na bangkay. Walang nagawa ang kanyang ina, kundi lumuha at yakapin siya sa kanyang kandungan. Sa kanyang pagdadalamhati, ang hirap niyang naranasan ay pakikiisa rin sa gawaing pagliligtas ni Jesus sa krus. Ialay natin ang ating mga dalamhati sa mapagkalingang kandungan ng ating ina sa langit. Muli, La Pieta sa pangangalaga ng Pamilya Castro. Madre de las Angustias sa pangangalaga ng Pamilya Relox. Matapos na mailibing ang bangkay ni Jesus, ang pangunahing nangungulila sa kanyang pagpanaw ay ang kanyang ina na si Maria. Di maiaalis na ang kanyang ina ay magdadalamhati dahil sa kanyang sinapit na kamatayan. Sa kabila ng pangungulilang nadarama, si Maria ay nananatili pa rin umaasa sa katuparan ng pangako ng kanyang anak na ito ay muling mabubuhay. Paghahanda sa banal na libing sa pangangalaga ng Pamilya Samson, Sio at Ana. Dumating si Jose na taga-Arimatea na naghihintay din sa paghahari ng Diyos at naglakas loob siyang pumunta kay Pilato upang hingi ng katawan ni Jesus. Nang mabatid ni Pilato sa kapitan, pinahentilutan niya si Jose na kunin ang bangkay ni Jesus. Bumili si Jose ng telang lino at ipinaba si Jesus sa krus at binalot ng telang lino at inilagay sa libingan. Nakita ni na Maria Magdalena at isa pang nagangalang Maria kung saan inilagay ni Jose si Jesus. Santo Sepulcro sa pangangalaga ni Jaime Avendaño San Diego. Ang kamatayan ni Jesus ay nagpahayag ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ito rin ay nagpamalas kung gaano kalupit ang tao. Sa kanyang pagpanaway, ipinakita niya ang pagtatagumpay ng pag-ibig laban sa puot, ng kabutihan laban sa kasamaan, at ng pagpapatawad laban sa kasalanan. Hanggang kamatayan, tayo'y sinasamahan ni Jesus. Samahan din natin siya sa bawat sandali ng ating buhay.
Sepulcro sa pangangalaga ni Jaime Avendaño San Diego. Virgen de la Soledad, sa pangangalaga ni Megan Gatchalian at pamilya Santiago. Si Maria na buong-buong sumunod sa kalooban ng Ama ay patuloy na tumupad ng kanyang pangako. Sumunod siya kay Jesus sa kanyang mga pangangaral at ministeryo. Sumunod si Maria hanggang sa daan patungo sa Kalbaryo. At ngayon, sumusunod siya sa bangkay ng kanyang anak na si Jesus ng buong kapanglawan. Tulad ng mahal na Birhen, tayo ay naasahan ng Diyos na sundin ang kanyang kalooban. Isang gawaing mahirap at masaklap, ngunit maghahatid sa atin ng kaligtasan at tunay na kaligayahan. San Longino, sa pangangalaga ng pamilya Valenzuela Tolentino. Si San Longino ay ang kawal na sumibat sa tagiliran ni Kristo. Siya ang matibay na saksi sa mga kagilagilalas na pangyayari nang namatay si Kristo sa Kalbaryo noong Biyernes ng hapon, at siya ang nagsabi, "Tunay ngang matuwid ang taong ito." San Nicodemo, sa pangangalaga ni Crisanto at Elena Behok at pamilya. Si Nicodemo ay isa sa kagawad ng Sanhedrin na naging lihim na alagad ni Jesus. Noong araw na ilibing ang bangkay ng Panginoon, hindi siya nag-atubili na sumama sa paglilinis ng bangkay ni Jesus. Nagdala siya ng pinaghalong mira at aloe na siyang ginamit sa paglilinis sa katawan ni Jesus. Ginawa niya ito sa kabila ng maaaring pwedeng mangyari sa kanya. Hindi na siya natakot na ipakita sa mundo na siya ay isa ring alagad at tagasunod ng Panginoon. Sa pangangalaga ng pamilya Caballero at de Guzman. Si Jose ay isang mayaman at iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya ay isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Hindi siya sumang-ayon na hatulan si Jesus at lihim siya ang alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo. Santa Veronica, sa pangangalaga ni Lina Villalobos. Ayon sa tradisyon, si Veronica ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na sumunod kay Jesus patungong Kalbaryo. Siya ay dagliang lumapit kay Jesus upang punasan ng puting panyo ang kanyang sugatang mukha. Sa pagbibigay natin ng ating panahon, kakayahan at munting yaman para sa ikagadakilan ng ngalan ni Jesus, ay naipamamalas natin ang ating pagpapahalaga para sa kanyang pagpapakasama. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa pangangalaga ni Christopher Yasay at pamilya, isa sa siyam na bagong tagpo sa hanay ng ating prosesyon ngayong taon. Si Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ay isang mayamang babae na taga Jerusalem. Sa kanyang tahanan ginanap ang huling hapunan kung saan itinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia. Santa Juana ng Cusa, sa pangangalaga ni Angelo at Ana Monica Villafuerte at pamilya. Si Santa Juana
Juana ay isa sa mga babaeng nabanggit sa Biblia na tagapagtaguyod ng samahang binuo ni Jesus. Asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, masasabing may maalawang buhay si Juana at maaaring isa sa mga malimit magbigay sa mga alagad, kung kaya't siya ay inilarawang may hawak na lalagyan ng salapi. San Lazaro de Betania, sa pangangalaga ng pamilya Atadero at Santiago. Si San Lazaro ay kapatid ni Marta at Maria na taga Betania at sila ang mga kaibigan ni Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Nagtungo si Jesus sa libingan ni Lazaro at doon nga'y nanangis si Jesus ayon sa banal na kasulatan. Santa Maria ng Betania, sa pangangalaga ng pamilya Coronel Garcia. Si Maria ay kapatid ni Lazaro at Marta. Tanda ng kagalakan at pasasalamat, si Maria ay di nag-atubili na ibuhos ang mamahaling pabango sa paa ni Jesus. Hindi niya inisip ang halaga ng pabangong natapon sa sahig, ni ang sasabihin ng mga taong nakasaksi sa kanya. Santa Marta ni Father Bobby Mariano. Si Marta ay madalas na naiyahambing sa kanyang kapatid na si Maria. Noong minsang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, si Marta ay naging abala sa paghahanda ng pagkain, samantalang si Maria naman ay nakikinig sa Panginoon. Inilalarawan ng magkapatid na ito ang dalawang gampanin ng pagiging alagad. Santa Maria Cleofes, sa pangangalaga ni Reldival Cruz sa pamilya. Si Maria ay asawa ni Cleofas. Ayon sa tradisyon, siya ay kapatid ng Mahal na Birheng Maria. Isa siya sa mga kababaihang sumusunod sa aral ng Panginoong Hesus. Siya rin ay isa sa mga tagapagtangkili at tagatustos sa pangangailangan ni Hesus. Santa Maria Salome, sa pangangalaga ng pamilya San Luis Castro. Si Maria Salome ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na nakasaksi sa paghihirap, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Apobe, bilang paggunita sa alaala ni Ginoong Oscar Hernandez. Si Maria Apobe ay kasama rin sa mga kababaihan sa Jerusalem na sumunod kay Jesus habang siya ay nagpapasan ng krus. Siya ang ina ng kababatang Santiago na isa sa mga apostoles at Jose na maaaring tagasunod din ni Jesus. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ng pamilya Castro. Si Maria Magdalena ang kauna-unahang nakaalam ng muling pagkabuhay ni Jesus. Siya ang naghatid ng masayang balitang ito sa mga apostoles at ibang tagasunod ni Jesus, na kasalukuyang nalulumbay at nagdadalamhati. Sa pamamagitan niya ay unti-unting napawi ang saklot ng bighati ng kanilang kalooban at sumilay ang liwanag ng pag-asa. San Juan Evangelista, sa pangangalaga ng pamilya Ramos. Kung tagurian si Juan ay ang minamahal na alagad ng Panginoon, hindi ibig sabihin na ito na siya lamang ang higit na minamahal kaysa ibang alagad. Si Juan ang minahal na alagad dahil sa lahat ng apostoles. Siya ang nagpakita ng lubos na pagmamahal kay Jesus, nang si Jesus ay dakpin, pahirapan at ipako sa krus. Tanging si Juan lamang ang nanatili sa piling niya. Mater Dolorosa ng Familia Osorio Rivera. Ang kasalanan ng sangkatauhan ay naghatid
sa mahal na Birheng Maria. Ang pagkamatay ng kanyang anak sa krus ay para tubusin ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Nasaksihan niya ang kalupitan ng mga tao nang ang kanyang anak ay paratangan ng kasinungalingan, pahirapan at patay